Ikaw ba isang SSS member? Isa ka rin ba sa umaasa na sapat na ang contribution mo para sa iyong retirement? Alamin sa video na to kung magkano nga ba ang makukuha mo sa SSS. Kailan ka pwede mag-retire kung SSS ang source of funds mo? Before we proceed, let us define retirement. Wikipedia define retirement as the withdrawal from one's position or occupation or from one's active working life. A person may also semi-retire by reducing work hours or workload. Many people choose to retire when they are old or elderly or incapable of doing their job due to health reasons. Ang SSS ay para sa mga may SSS contribution at SSS members. Pwedeng employed or self-employed. Pwedeng pumasok dito ang locally employed or OFW. As long as may contribution ka, pwede kang maka-avail ng pension. Ang pension plans ay pwedeng magbigay sa iyo ng monthly allowances or whole lump sum amounting to your total contributions. Ang SSS ang pinaka-accessible investment pension plans. Bakit? Unang-una dahil ito ay mandated ng government. Ikalawa, ito ay automatically deducted sa ating salary. Kung ikaw naman ay self-employed, madaling magbayad ng SSS contribution. Pwede ka magbayad ng iyong contribution sa isang bayad center or sa mga online channels. Ano ba ang SSS pension? By definition, SSS pension is a retirement fund for those members who can no longer work due to old age. Meron tayong tinatawag na optional retirement. Ito ay para sa mga 60 years old and up members at may contribution na wala ng trabaho. Samantala, ang technical retirement naman ay para sa mga 65 years old and up, may trabaho man o wala. Paano ba makapag-avail ng SSS pension? Unang-una, kailangan meron kang 120 months contribution. Kung hindi ka mag-qualify dito, pwede ka pa rin makatanggap ng pension equivalent to your total contribution. Lump sum itong ibibigay sa iyo ng SSS. Pero ayon sa SSS, binibigyan nila ng pagkakataon ang hindi nakabuo ng 120 months na ipagpatuloy ang kanilang hulog upang sa gayon ay makapag-avail sila ng monthly pension. Magkano ba ang posibleng makuha natin sa SSS bilang pension? May ibibigay na monthly retirement pension si SSS at 13th month pension. Ito ay nakabase kung magkano ang iyong contribution. Kung ang isang member ay mayroong dependent na minor, maaari din sila makatanggap ng dependent's pension. Ito ay equivalent sa 10% ng member's monthly pension or 250 pesos whichever is higher. Pwede mag-avail ang isang member ng up to 5 dependents. December ang payout ng SSS pension. Now, let us do the math. Pwede mong i-google kung magkano ang maximum monthly pension ng isang member. Ang lalabas dito ay 18,495. Ipagpalagay natin na ito rin ang monthly basic pension ng isang qualified member na mayroong 5 dependents. Ang qualified dependents ay makakatanggap ng 9,247.50. In this case, if a member is qualified for maximum pension and that member is also qualified for 5 dependents, that member can expect 332,910 pesos every December or an equivalent of 27,742.50 per month. So monthly, meron siyang pwedeng gastusin mula sa SSS na 27,742 pesos and 50 cents.
Kung ikaw naman ay mag-qualified bilang minimum pensioner, ang makukuha mo sa SSS bilang monthly pension ay 2,000 pesos. At kung ikaw din ay merong 5 dependents, imumultiply lang natin ang 2,000 pesos sa 10%. Ang makukuha natin 200 pesos. 'Di ba? Sabi ng SSS, ang ibibigay nila sa dependent pension ay 10% of the monthly pension or 250 pesos, whichever is higher. Dahil mas mababa ka sa 250 pesos, ay ibibigay natin sa iyong dependent ay 250 pesos per month. So 250 pesos times 5, 5 dependents, ang makukuha ng iyong dependents ay 1,250. Kaya sa darating na December, ang minimum pensioner na may 5 dependents ay makakatanggap ng 39,000 pesos o 3,250 pesos per month. So kung ikaw ay isang minimum pensioner, pwede mong asahan sa SSS kung meron kang 5 dependents na 3,250 pesos. Ngayon, nakita na natin ang mga numero. Kaya mo na bang masagot ang mga tanong na ito? When can I retire? Kailan nga ba ako pwede mag-retire? Paano ang itsura ng aking retirement? Isa ka na ba sa mga gusto nang mag-retire? Pagod ka na ba sa trabaho o pagiging empleyado? The answer to these questions are for you to decide. To tell you frankly, retirement can be defined by money. Oo, pera. Money plays an important role during our retirement. Ito ay maituturing nating gasolina na patuloy na nagpapatakbo ng ating buhay. Madalas nating naririnig na hindi natin kailangan ng pera para maging masaya. Pero tanggapin natin, nabibili natin ang mga bagay na pwedeng magpasaya sa atin. At pera din ang kailangan natin upang maipagpatuloy ang ating buhay. Napapansin nyo na sa ating pagtanda, nagkakaroon tayo ng mga sakit. Or minsan madali tayong mapagod. Diyan na lumalabas talaga ang iba't ibang klaseng sakit. Paano kung wala tayong naihanda for hospital bills? Kalimitan sa HMO coverage ay until age 60 to 65. Kung titingnan natin, kung ikaw ay maximum pensioner, may 27,000 ka. Kung ikaw naman ay minimum pensioner, may 3,000 pesos ka. Kasama na rito ang iyong dependents. Kung lumampas sa edad ng 60 to 65, kasya ba yung 27,000 and worse yung 3,000 pesos para pambayad sa hospital bills mo? Sino magbabayad ng mga medical bills mo? Paano ang maintenance meds? Ang monthly bills? Paano ang ating pagkain? Other than that, di ba gusto rin naman natin mabuhay ng masaya during our retirement years? Kaya nga gusto natin mag-retire kasi gusto natin ma-enjoy ang ating buhay. Gawin ang mga bagay na hindi pa natin nagagawa o mga bagay na na-experience natin at gusto nating ipagpatuloy. So paano nga ba ang magiging itsura ng ating retirement? Handa na ba talaga tayo? Isa ka ba sa nangangarap na mabuhay sa farm during your retirement years? Sa isang tahimik na lugar at malayo sa sasakyan? Na sa pagising mo sa umaga, tilaok ng manok ang iyong alarm clock at ingay ng kuliglig ang magpapatulog sa iyo sa gabi. Pwede naman to. Kailangan mo lang masimulan ngayon. Kasi kung hindi, ang 6 million pesos mo ay hindi sapat upang ito'y iyong makuha. Pwede rin naman isa ka sa nangangarap na mag-retire by the beach. A house by the beach na paggising mo sa umaga, nakatingin ka sa sunrise habang nakatanaw sa malawak na tubig ng dagat. Tulad ng isang farmland, posible, pero kaya-kaya ang 6 million pesos para makuha mo to?
Kung ikaw naman ay likas na lakwatsero at lakwatsera at isa sa bucket list mo ang makapag-travel around the world, tingnan na lang natin ang Japan bilang iyong destination. Ayon sa pag-aaral ngayong 2022, ang estimated budget for trip for 7 days sa Japan ay nangangailangan ng 500,000 pesos. Kung magre-retire ka at 500,000 pesos lang ang savings, naku po, ubos na sa isang travel. So paano pa yung ating ibang gastusin? Ngayon naman, tingnan natin magkano ang retirement meal. Last September 2022, ang inflation rate natin ay patuloy na tumataas. Pumalo na ito sa 6.9%. Kaya ang 1,000 mo ay halos wala na talagang mabili. Kung kakain ka sa labas, ang 100 mo ay kulang pa. Kaya sa iyong retirement, kailangan magaling kang magluto para di ka magsawa sa araw-araw mong pagkain. Magkano nga ba ang aabuti ng iyong retirement meal kung 100 pesos ang budget, kung 3 times a day ka kakain at mabubuhay ka after your retirement? Hindi mo in-expect 20 years ka pa pala mabubuhay after your retirement. 100 pesos times 3 meals times 365 days in a year times 20 years of your retirement, kailangan mo pa ng 2.2 million para makakain during your retirement. Ngayon, kaya mo na bang sagutin ang tanong kung kailan ka magre-retire? Meron ka na bang sapat na 2 million para sa iyong pagkain? Paano pa ang iyong ibang necessities, ang bills, ang health expenses, at kung kakain ka pa lang, 2 million na ang iyong kailangan. Tulad ng nabanggit natin kanina, ikaw ang magdidesisyon ng iyong retirement. And money will definitely define the how of your retirement years. Kami mga financial advisors ay nandito lang para matulungan kayong maganda. Huwag mahihiyang magtanong. Para sa mga tanong about retirement planning, narito ang aking social media channels. Pwede nyo akong i-message or email nyo ako sa aking Sun Life email address. Our vision is to help Filipinos achieve lifetime financial security and live healthier lives. Thank you, take care, and God bless you all.